Tinatayang 20 pamilya ang inilika sa barangay Kandating sa Arayat, Pampanga matapos mag-collapse ang flood mitigation and drainage system sa lugar nitong Sabado. Nadamay at nasira ang mga bahay na nakatayo malapit sa struktura. Ayon sa DPWH, nagkaroon ng matinding pressure ng tubig sa ilalim ng ilog. Matapos daw ang nasabing proyekto noon pang July 31, 2023. At para po tayo bigyan ng update, makakausap natin si DPWH Pampanga 1st District Project Engineer Emil John Quito. Magandang tanghali po sa inyo, Engineer. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Engineer, Saka po sa mga pagkakinig. salamat po sa oras. Engineer, linawin lamang po natin yung impormasyon sa proyekto. May mga report po kasi na ongoing pa ito. Kailan po ito nasimulan at natapos? Bali, yung project po kasi doon sa site, Ma'am, bali tatlong project po yun. Yung affected po natin na project is nag-ongoing po siya last year ng February, natapos po siya ng July 31, 2023 po. Okay. Yung nakita po nila na 91 million po na billboard sa on-site is ibang project po, continuation po niya. Continuation. Nasimulan na po ba ito, yung 91 million project? Yes, Ma'am. Opo, actually, nasa na po kami, completed stage na rin po. Ano po? Pa-complete na rin po. Okay. Yung 91 million po. Alright. So, saan po yung nag-collapse at bakit po nag-collapse? Bali, yung portion po na nag-collapse is yung project po namin na last year po. Yung sinasabi nyo, engineer, na Feb 23 to July 2023 natapos, ginawa. Yes, Ma'am. Opo. Yung pong nag-collapse po ngayon, yung po yung affected area natin. Okay, magkano po itong first project na ito, engineer? Same lang po, 91 million din po siya. Oh, so 91 million din, pareho po. Alright, bakit po Opo. siya nag-collapse? Katatapos lang po nung project. Base po dun sa initial po na investigation namin, Ma'am, yung project po, hindi po siya, para po makorek lang po yung naging situation, na nagkaroon po ng hole sa baba po yung na-wipe out po yung embankment natin. Saka lang po gumalaw yung mga safety structure natin. Hindi po siya gumalaw, natumba, tapos nawala po yung embankment. Bali-baliktad po yung naging sitwasyon. Nagkaroon po ng hole sa ilalim. Yun po yung sa initial investigation namin. Alright, so kanino po pananagutan yon? Ngayon po, Ma'am, nag-conduct po tayo ng investigation kasama po yung ating MGB. Titignan pa po natin kung bago po ma-final yung decision po ng report namin, ihintayin muna po namin lumabas po yung result po nung sa MGB. Mhm. Is it the same contractor? Yung pong gumawa nung naunang project, itong nag-collapse at yung gumagawa ngayon, nung pangalawang 91 million? Yes po, siya din po yung contractor po natin, Ma'am. Okay. Anong klaseng investigasyon po? Sa initial investigation, may nakikita po ba kayong pagkakamali or kapabayaan? As of upon inspection po, nakita po natin at saka nasa site po ang ebidensya na yung mga ginamit po ng contractor natin is standard po. Sumunod naman po siya doon sa specification po natin. Wala po tayong inalis doon, na nandun po lahat ng in-place niya. Mhm. So ano po yung nakita niyong dahilan kung bakit nga po ulit nag-collapse po ito? Yung flood mitigation and drainage system sa lugar? Kung talagang nasunod naman po lahat ng sinasabi niyo pong nakalagay doon sa kontrata? So po, yun ma'am, yung pong investigation po namin, meron po siyang C-page na makikita po ngayon, continuous pa rin po na gumagalaw po yung lupa doon. Hinihila po pababa yung lupa natin. Kasabay po ng whirlpool sa likod po ng sheet pile. Gumagalaw po yung lupa kaya naapektuhan. Yes ma'am, dahil po para may hole po doon sa mismong gitna, may butas.
Yung pong pagsasagawa ng ganito kalaking halaga ng project, hindi po ba chine-check muna, sinisigurong pwedeng gawin yung particular na proyektong yun dun sa lugar bago talaga simulan? Yes, ma'am. Opo, meron po tayong, meron naman po tayong proseso dyan. Nag-conduct tayo ng soil test. Oh, Kaya po tayo nagkama po dun sa design natin na ganun po yung ilalagay. oo. Eh bakit po? Ayan. Kung nasunod po lahat, eh bakit po nagkaganoon? Yun nga ma'am, parang hindi rin po namin mapaliwanag. Bigla po nagkaroon ng pagguho po dun sa lupa. Kasi nung naguho na po yung lupa, nakatayo pa po yung mga sheet pile natin eh. Hindi naman po sila gumalaw. Ngayon na lang po gumalaw, gawa nung natanggal po yung mga tie rod na nilagay po natin sa site. Okay, ano na po ang immediate action ng ahensya para hindi na lumala pa itong pinsalang ito? As of today, ma'am, yung natumba po na tumutumbang sheet pile, pinutol na po natin. Nagkaroon po tayo ng sandbagging. At tapos naglalagay din po tayo ng mga pinagbasagan po ng daan para po tumigas po yung lupa na pinaglalagyan po ng mga equipment natin ngayon na nag-aayos na po dun sa nasirang project. Meron din po nagsasabi na nagkaroon daw ng matinding pressure ng tubig sa ilog kaya ito nag-collapse. Yes, ma'am, kasama din po dun sa titignan namin. Okay, sa inimbestigahan. Pero hindi ba dapat yun ay kinonsider yung possible pressure ng tubig bago i-push yung design po na yon? Yes, ma'am. Yung pong nangyari niyan, gawa po nung nagdaang bagyo, ma'am. Pag po kasi tumaas yung tubig, nagkakaroon po doon sa mga corner po na dinadaanan po ng tubig, nagkakaroon na po ng whirlpool doon eh. Sabay po niya na binababa po yung naipon na tubig doon sa loob ng structure natin. And klaruhin ko lamang din po, Engineer Quito, sinabi nyo po na chinek nyo po lahat ng materials at wala pong substandard sa kanilang ginawa or ginamit. Yes, ma'am. Opo. Opo. So, okay. So, cleared po dyan ang contractor na gumawa. Yes po, opo. Bukod po sa nasirang flood control barrier sa barangay Kandating, may mga ongoing pa kayong flood mitigation and drainage system project. Hindi naman po ba apektado yung mga ito doon po sa nangyari? As of today, ma'am, yun po yung titignan natin ngayon dahil sabi po, nagtutuloy-tuloy pa po yung paggalaw po ng lupa. Minomonitor po natin. May mga nadamay po na bahay, engineer, ng ilang residente sa pagguho. Nagkaroon na ho ba kayo ng coordination sa LGU para sila po ay matulungan? At ito po ba ay sasagutin ng inyong ahensya or I don't know which government agency dahil hindi naman po nila kasalanan to. Dulot po ito nitong bumigay na proyektong ito na worth 91 million. Yes, ma'am. Opo. Nakipag-coordinate na po kami sa LGU. Ngayon po, yung initial po na natin is pinapag-evacuate muna po natin yung mga residents doon. Pero doon po sa makukuha nila na tulong po, magipag-coordinate muna po yung office doon sa contractor po kung paano po natin sila matutulungan. Yung contractor po, ang sinasabi niyo pong magbibigay ng tulong po doon sa mga apektadong bahay? Yung ma'am, yung kahit po, initial lang tulong doon sa paglipat po nila. Ano po Kasi po, nagipag-coordinate din po kami sa LGU kung paano po yung, hanggat hindi po lumalabas po yung natin, yung investigation report, hindi pa po tayo makakagalaw as of today. Kailan po natin maaasahan na matatapos po yung inyong gagawin pong investigasyon kung sino po ang dapat managot dito sa nangyari? Yes, ma'am. Waiting lang po kami doon po sa result po ng ng MGB. Kung ano po yung makikita nila doon, yun na po yung i-consider po natin na reason ng failure po ng project. Marami pong salamat, Engineer Emil John Quito ng DPWH Pampanga 1st District.